Mga kapatid, kasunod ng issue sa natagpuang sira-sirang bahura sa Sandy Cay 2 malapit sa Pag-asa Island. Pag-usapan pa natin itong kilalang tirahan ng mga isda, ang corals. Alam niyo po bang ang corals, maituturing ding hayop? Opo, hindi po sila halaman o mga puno tulad ng mga naninirahan dito. May bibig, tiyan at kumakain din po ang mga coral. At gaya ng mga isda at iba pang organismo, gumagalaw rin po sila. Sa lawak ng ating karagatan, 1% lang nito ang may corals. Pero gayon pa man, 25% ng halos lahat ng marine life naninirahan po sa mga ito. Ayon nga sa reefworld.org, tinatayang nga abot sa mahigit 4,000 na species ng mga isda ang makikita sa corals. Kabilang po dyan, iyong mga isdang madalas nating kinakain. Kaya tayo man, malaki po ang pangangailangan sa mga coral. Bukod pa riyan, malaki rin po ang naitutulong nila sa pangangalaga at proteksyon sa mga coastal community kapag may bagyo at water surges. Napapabagal kasi nila ang hampas ng alon sa dalampasigan. At dahil isang archipelago ang Pilipinas, mapalad po tayo dahil ilan sa mga bahura natin ang itinuturing na pinakamayaman at pinakamaganda sa buong mundo. Una na riyan ang sikat na Tubataha Reef. Matatagpuan sa Puerto Princesa sa Palawan, nasa pinakapuso ito ng tinatawag na Coral Triangle o yung Global Center of Marine Biodiversity. 90% ng lahat ng coral species sa bansa at aabot sa 700 species ng isda abay makikita mo rito. Pero gaya ng iba pang mga coral reef, pinapangambahan din ang tuluyan nilang pagkawala dahil naman yan sa climate change, polusyon, coral mining, pagdidinamita at iba pa. Mga kapatid, ang mga ito kaya naman pong mahinto basta't uunahan lang natin ng malasakit at aktibong pagkilos para sa ating inang kalikasan. And always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-okay.